Sige. Partner, pinag-usapan kasi namin yung pag-read ng Pogo. Oh. Kasi hindi ko alam, kasi ito nire-research ko, hindi ko makita sa ibang news. Kaya lumabas ito, kaya nakapagbigay ng pansin sa akin, nadinig ko to sa interview kanina ni nila Sir Ted Filon. Oo. Doon sa kanilang programa. Ang kanilang in-interview yung si Sir Winston Casio. Okay. Spokesperson siya ng PAOK. Ni-raid nila ang... Niraid nila ang isang Pogo, partner, sa Pampanga. Hindi dito sa may Pasay. Hindi. Oo, kasi dyan may mga ni-raid din silang mga Pogo na nagnenegosyo na walang mga business permit. So nagreklamo yung partner, yung doon sa loob ng subdivision, kasi may mga negosyo sila doon, mga kainan, kung ano-ano mga negosyo. Pero partner, itong ni-reveal ni Sir Casio, mas kontrobersyal. Sa Pangasinan. Porac. Sa Porac, Pampanga. Una, partner, kasi naalaman nga nila na meron silang may Pogo doon, nag-illegal activities, partner. So they applied for search warrant. Okay. Okay? They applied for search warrant. The problem is paglabas ng search warrant, may kulang. Anong kulang doon? Yung supposed to be na isa-search nila, yung mga items, wala. Siyempre, ano ba kailangan dito? Computer, kung ano makukuha sa... Yung mga ebidensya dapat. Na isa-search nila, hindi naka-itemize. Hindi nila yun ma-raid. Mababaliwala. Okay? So, hindi agad nila na-implement. So, may kasabwat sa madaling salita. Si Judge? Hindi naman siguro. Paano pa? Paano magkulang? Yung judge nga yung nag-issue ng defective na search warrant. Diba kasi, kanina sabi ni Senator Sherwin Gatchalian sa kapihan sa may Senado. May mga kasabot, di ba? Oo, sabi pa niya, hindi na to tama. Kasi talagang nakakapangilabot. Yun ba yung word niya? Oo, partner, nakakapangilabot. Saan natuklasan nila? Kasi nagkaroon daw ng closed door, partner? Hearing. Mas marami sila na-discover. Marami sila na-discover. Politiko, police, lahat daw. Wala siyang binanggit na judge, partner. Pero, ano ang partner? Kasabwat na. Netong Pogo. Pagdating naman po dun kay suspended Mayor Alice Guo, dun po ba sa mga information na nag-gather nyo yesterday, na-establish po ba yung kanyang connection dun sa ni-raid na Pogo Hub sa Banbantarlac? Again, without going into the details, pero lumalabas na mayroong konkretong ebidensya na may link siya sa mga criminal syndicates na nag-organize nitong Pogo sa Bamban. So, meron siyang link dito sa mga organized crime. At in fact, meron ding mga information na siya mismo gumagalaw para magkaroon ng connection sa iba't ibang mga ahensya. Again, hindi ko na madidetalye, pero base sa briefing namin kahapon sa executive session, siya mismo may active participation na mabuo yung kanyang connection sa iba't ibang ahensya. Kinilabutan ako dahil nga na-confirm ng ating mga intelligence agency yung kinakatakutan natin na lumalalim na yung ugat nitong Pogo. Malalim, ibig sabihin yung kanilang impluensya umaabot na sa mga politiko, umaabot na sa mga enforcement agencies tulad ng Kapulisan, Bureau of Immigration, at pangatlo, meron silang binanggit doon na pati yung mga local na criminal syndicates ay nakakasama na nila. Katulad nga nito, partner. Ikaw na judge. Matagal ka naman na nag-i-issue. Alam mo naman yung basic. Diba? So, defective. Diba? Pinag-usapan nga natin kung may kasabot. Pero syempre, di naman tayo wala tayong ebidensya dyan. Wala tayong ebidensya. Tama. Saan di ko na mapakita kung anong judge. Sinong judge. At saang lugar. Okay? So, ito naman ay... Depektibo. So, di nila yun magamit. Itong masama, partner. Hindi nila ma-raid. Hindi pa sila nakakapang-raid, partner. Nag-leak na ang info. Kaya marami na sila nakikitang lumalabas
ng mga tao from the Pogo Hub. Yun ang sinasabi ni Senator Sherwin. Lumalabas na sila. O, ngayon, partner, eto. Di, mas lalo silang may nakita kasi ang dami mga foreigners. Marami din Filipino. Tapos ito nga daw, sabi ni Sir Winston, meron pang tumatakbo na nakaposas pa. Parang siyempre siguro nagmamadali. Baka... Nakaposas pa at bugbog sarado. May mga sex slaves eh. So, tapos ito pa yung kagimbal-gimbal na kwento. Isa sa Nakakapangilabot. Nakakapangilabot. Tindig balahibo. Yes. So ngayon, di ba, tumatakas pa lang partner. So in other words, parang sabi na Sir Winston, inanuhan nila yun. Parang binantayan na yung lugar. Kasi baka may makapaglabas ng kung ano-ano, di ba? Habang sila ay nagpapakorek nung search warrant. Partner, nung ni-request nila for correction, kasi i-itemize lang eh. Kasi approve naman yung search warrant, partner. Ibig sabihin, mga kayubi, pag sinabi mo kasing approve yung search warrant, ibig sabihin, na-comply mo lahat yung nire-require ng court. Diba? Kaya yun na-approve. So, binigyan sila ng defective. Nung ipapakorek nila with the same judge, partner, with the same court, Ano nangyari? sabi daw ng judge, according to kay Sir Winston, dinina yung kanilang motion na ma-correct dahil nakikita daw niya na marami nang tumatakas. Question mark yun. Ano ang personal knowledge mo na marami nang tumatakas? Saan mo nakuha yung, yung info? Tama. Diba? Kahit sabihin mo na sa info mo sa social media, hindi mo pa rin yan dapat, wala pa rin judicial notice dyan dapat. Kataka yun. So ngayon, dininay. So tumagal. So they have to reapply. Yung search warrant. Mag-apply sila anew, bago. So di ba, samantala nakakatakas na yung ibang tao sa loob. So, Talagang yun yung totoo, question yung sinabi ni natin. Senator Win Gatchalian. So ngayon ang tanong dyan, partner, ano ang ng gobyerno ngayon? Take rito. Dito sa mga nangyayari. Well, ang Pogo naman, kung kompleto, partner, yung kanilang permit, at walang ginagawang illegal. walang, ano yan, partner? Legal. Okay Legal, sila. yung operasyon. Hindi ka naman gagambalain. Sinasabi nga nila, well, in fact, ito daw ay isa sa mga nakakatulong, partner, sa employment at sa ekonomiya ng ating bansa. Ang Pogo. Lalo tigit, nung panahon ng pandemic, na talagang dapang-dapa, partner, ang ekonomiya. Nakatulong ba? Nakatulong kahit papano daw. Itong mga sabi. Well, nandun na tayo. Kaso nga lang, partner, itong operasyon ng Pogo ngayon sa ating bansa, mas marami ata, partner, ang nananamantala at hindi na lehitimo ang kanilang operasyon. Dahil kung ano-ano ng mga klaseng mga illegal ang ipinapapasok rito. Partner, nitong mga Chinese, una, nag-a-apply for Pogo operation, pero iba ang ginagawa. Nandyan na yung mga scam, Love trafficking, di ba, partner? At kung ano-ano pa mga krimen na sangkot. Crypto, di ba yung Yeah. crypto? Yun na nga, partner. Minsan nagtatanong ako, paano ba itong bakit ba dumagsa dito yung mga Chinese? Yun ang tanong dyan. We're not talking about Filipino-Chinese, ha? Oo, Iba yung Filipino. iba. Yung galing sa mainland. Oo. Yung Bakit sila dumagsa dito? Kasi bawal nga daw sa China, partner, sa Chinese. Itong partner. Yung online gambling. Itong ino-operate nila rito. Kaya dito nila ginagawa sa ating bansa. Kaya nga, paano nga kung ito, walang mga visa, illegal ang mga dokumento, paano nakapasok? Panahon nino? Yun ang tanong dyan din. Diba? Partner, nauso yung Wag mo akong tanungin. Inosente ako, partner. Wala akong sala. Wala akong sala. Your Honor, di ko po alam. Hindi ko po matandaan, Your Di ko Honor. matatandaan. Sabay-labay. Partner. Sabay-labay. Laki po ako sa farm. Partner, tignan mo, i-analyze natin kasi to, saan to nagmula? Kasi nadagsa, tingin ko mga kayubi, may kasalanan din dito.
ang Bureau of Immigration. Oo. 'Di ba? May mga time na nabalitaan natin nakakapasok yung iba. Oo. Yung pastillas something. Oo. For the sake of comparison, 4 million Chinese nationals arriving here since 2017 is comparable to more than the entire population of Quezon City. Kumbaga, bakit mas marami pa sa mga residente ng QC ang bilang ng Chino na pinapapasok sa bansa? Around 3 million of these non-VUA applicants are believed to have paid the extra 10,000 pesos service fee in the Pastilla scam. The rest, nag-VUA na. With lax oversight on the VUA system and the Pastilla syndicate in place, a red carpet was rolled out for the online gambling industry and the cross-border trafficking of women. How much did these syndicates earn? Going by the numbers floated at today's hearing, upwards of 30 billion pesos, perhaps as high as 40 billion. Enough for public officers who had just lost their overtime pay and were struggling to make ends meet, to live the high life, drinking expensive alcohol in high-class nightclubs and vacationing abroad almost monthly. There was even enough money to finance a run for elective office. 1 million pesos to run for mayor? That's not even enough to run for barangay captain. But it seems this is just the tip of the iceberg. If there was a syndicate trafficking people in, perhaps there was also a syndicate trafficking people out. That's an issue for another day. I welcome the announcement of the BI that there are findings of grave misconduct against those involved in the Pastilla scam. Grave misconduct comes with it the penalties of dismissal from office. I trust that the NBI will follow through and bring to justice all those responsible for lowering the drawbridge and draining the moat. Itigil na natin itong one-stop shop ng VUA processing, one-stop shop ng kickbacks, one-stop shop ng corruption, na ang dulo ay ang pagbubukas ng ating borders sa mga di karapat-dapat na dayuhan na nananakit sa ating mga babae at bata. So maraming salamat sa lahat. This hearing is... Remember that. Tapos, nauso ba dito yung, sa Chinese, yung visa upon arrival? Mhm. Check ko kung nangyari to sa kanila eh. Kasi madali na yun. Pagka visa upon arrival, lalo na kung may kausap sila. Ang tanong natin, itong mga taong to, kapag ka ba nakakapasok dito, yung identity nila, tugma sa talagang katauhan nila, baka ibang name ginamit. Mm-mm. Diba, nakakataka lang, ang dami-dami na Chinese na dumagsa eh. Na para bang may talagang kasabwat Mm-mm. mula sa gobyerno. Parang konting libo lang siguro dito, pasok na mga to, partner. Na hindi nila inasahan na ganito ang mangyayari sa bansa natin? Akala nila siguro pa isa o pa hanggang 5 Chinese sa mainland galing. Walang magiging karahasa mangyayari. Mhm. Oh. So, well, eto lang din ang tanong Ayan, ko dyan, no? partner. Partner, sabi ni Master Pogi, kasi masyado maluwag ang PH sa mga Chinese, visa upon arrival. So, Oo. Master Pogi, sa Chinese lang ba to in-apply? Kasi napakadali nitong mangyari, partner. Tingin ko, isama na nila sa pag-iimbestiga, lalo yung dagsa nito, partner. Paano o ilang tao, ilang Chinese ang napayagan nila na makapasok ng visa upon arrival? Immigration to, partner. Pero hindi ba pwedeng tanggalin na lang yan? Yung POGO? Ay, dapat. Oh. Sa akin dapat, partner. Kasi kung gano'n naman pala, partner, ang nangyayari, mukhang nagiging perwisyo na partner, di ba? Perwisyo na ang naidudulot nila. Napakadami ng mga nangyayaring krimen. Nasangkot yung POGO, di ba? Trafficking. Saka kung wala naman masyado na partner, kasi minsan isipin mo kumikita dito, pero mas malaki yung perwisyo eh. Perwisyo na. Kaya nga. Di ba? Medyo, thank you po, Lemon. Sabi natin niya yung suot ko. Thank you. Oo. Hindi kasi ganito yung partner.
kahit sabihin natin na lahat na comply, kaya nga nabibigyan ng Oo. ng permit ng PAGCOR. Nag-comply. Pero after that, makomply nila lahat yung mga dokumento. Ano yung ginagawa nila after? Mhm. Diba? Katulad itong si Hong Sheng. Sa Bamban Tarlac. Oo. Nabigyan niya ng permit. Ibig sabihin, nakapag-comply. Tapos yung pala, after mag-comply, iba na yung ginagawa. So, hindi nyo na masasabi kung wala talaga nangyayari sa loob nito. Especially, compound sila, partner. Tapos gumagawa sila ng mga tunnel. May mga panic room. Hindi mo na masasabi kung ano nangyayari sa loob. Ang nakakabahala rito ba, partner, baka balang araw, pagising natin, ako. Tayo'y tumututok, seryoso natin tinututukan yung mga teritoryo natin dyan sa West Philippines, hindi natin alam, pumasok na pala sila rito. Inaangkin na. Diba? Diba? Napakarami ng itong mga Chinese na nakabili ng property. Yes. Gamit yung mga late registered birth Gamit certificate. yung mga late registered certificate. Alam mo, partner, hindi ito mangyayari kung matino naman ang mga nasa gobyerno, partner. Oo. Tingin ko, partner, kailan ba tayo naging maluwag sobra sa panahon sa Chinese? Parang hindi naman kasing luwag nito kay Pinoy. Pero dati daw, panahon ni Pinoy, may pogo na daw, partner. Pero, sinasabi nila. Pero, Oo. ganito ba ang nangyayari? Kadami. Well, dumami lang nung Panahon ni Pangulong Duterte. nakarang administrasyon.